pera mo na 120, naging 125 na. Uutay-utayin daw ni Ate Ansing. Anong sasabihin mo kay Nanay Ansing? Hindi, ayos lang na... Payag ka na kunin niya yung pera mo. May bigyan naman ako ng konti. Bigyan ka rin ng konti. Huwag niyang ubusin. O, narinig mo, Nanay Ansing. Huwag mo daw ubusin. Tirahan ka niya ng konti. Pero bibigyan mo rin si Nanay Ansing. Inuutay-utay na daw niya eh. Babalik daw siya ulit. Hindi ko lang alam. Bago mag-New Year, babalik daw siya. Kausapin pa ba natin pag pumunta dito? Yun ko. Ha? Ko. Oo. Diba? Gusto mo na bang bumalik doon sa inyo? Oo. January 9, balik pa tayo sa pagamutan eh. Okay. Diba? Ganun lang po Ano yun. siya, mapagbigay naman eh. Ang mapagbigay o mabait yan. Hindi yan madamot. Diba? Basta tirahan lang daw siya ng konti. Nakaka-touch naman. Bait naman. Oo. Bait. Pero sana yung mga ibang kapatid din niya. Ilan ba sila magkakapatid ulit? 4 ba? 5. 5. O, 5. Patay na yung isa. O, so 4 na lang. So may dalawang hindi pupunta. Oh. Ansing, JJ, Joaquin. Hindi ko alam yung isa po eh. Hindi ko na alam pangalan mo. O kasi nung unang-unang kausapin ko yung mga kapatid, may humarap na isang lalaki bukod kay Kuya JJ. Nung naka-Christmas silang dalawa. Oo. Yung payat din. Si Kuya Joaquin po. Awakin yun. Panganay po nila yun. Yung panganay. Siguro pag nakausap ko, pag-iusapan ko, sasama din. Siguro po. Yung kanya na yun, nasa harap ng bahay nila. Yung kadikit lang, di ba? Unahan lang, di ba? Yung bagong bahay ni Kuya JJ. Oo. Si Kuya Joaquin po. Kuya Joaquin. Tapos yung isa, yung hindi pa namin nakita. Hindi ko po ng pangalan nun. Hindi ko masyadong kilala. Kuya Oliver, anong pangalan ng mga kapatid mo? JJ, Ansing, sino pa? Yung kan, Pangalan? Ate Belen. Belen? Sino pa? Patay na yun si Ate. Kuya JJ. Kuya JJ, sino pa? Yun na. Yun na lang. Hindi niya Hindi mo siguro. kilala si Kuya Joaquin? Si Kuya Joaquin, hindi mo kilala? Kilala ko. Hindi niya siguro alam, patay na yung isa niyang kapatid eh. O yung isa mong kapatid patay na, hindi mo alam. Oo, sa bagay, kung 20 years nakakulong. Oo. Nakakontak po siya nung namatay yung kapatid niyang isa. Nakakulong na siya noon. Ang alam ko po. Kaya wala na siyang alam. Kaya ang alam niyang edad niya walang 25 eh. Oo. Kasi kung saan siya nag-stop magkasakit, doon na lang yung nasa isip niya. No? Hindi niya na alam yung panahon na lumilipas. Oo. Oh, 25. So, ibig sabihin ng 25. Eh, 40 na siya ngayon. Doon nag-stop yung kanya. Oh, kaya ano na. Naaalala pa niya yung iba doon na Oo. kahit tinanong siya naalala pa niya. Pero yung the rest na hindi niya na maalala. Hinin mo. Ito na yung puspusan ng pag-take niya. Yung pag-take niya ng gamot kasi doon sa depression na eh. Yun na yun. Pero huwag kang mag-alala, Kuya Oliver, ha? Oo. Kaya nang sinabi ko, dahil may mga tumutulong sa atin, papatingin ko pa rin yan sa doktor namin. Actually, nag-consult na ako kasi galing ako doon nakaraang araw. Ipapakita ko, titingnan daw niya kung ano pa yung mga maisasuggest nila sa atin, kung paano mas mapabilis. Kailangan kasi dalubhasa lagi. No? Pupukusan, tututukan kita, Kuya Oliver, hanggat sa abot ng aming makakaya. Mag-pray lang tayo, tiwala lang tayo kay God, magdasal tayo na tuloy-tuloy yung kalakasan ng ating pangatawan. At ganun din sa ating mga viewers, mga kababayan, mga kabarangay. Maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta sa amin. Sana hindi kayo magsawa na tulungan kami. At sa mga nagpadala, maraming salamat talaga. No? Thank you. Ayan mga kababayan, mga kabarangay. Ang pera ni Kuya Oliver ngayon, 125,000 na. Kaya na sinabi ko, hindi ko pa po yan ginagalaw, hindi ko po yan binabawasan. No? At tinanong na po ni Nanay Ansing sa akin yan nakaraang punta niya. So hindi ko alam kung sasabihin ko sa kanya ito, kung nagpunta dito halimbawa, kasi sabi na naman ng mga viewers, wag ko na daw sabihin na may dumarating na pera. Oo. Diba? Although sa laki na rin ng mga ginagastos kasi, pag sinabi ng sponsor na o Daddy Frankie, pandagdag dyan sa
shelter mo, lalo-lalo kay Kuya Oliver, hindi ko inilalagay doon. Ano kasi yun eh, kumbaga malalaman niya yun kasi Yeah. nakamonitor yun, nanonood yun. Monitor niya talaga. Monitor niya yun. At halimbawa, mag-announce ka dito ng yung 125,000, malalaman niya yun. Malalaman niya. Kasi pinapanood niya talaga yung mga video. Inaabangan niya rin yung mga sponsor. Hindi ko lang masabi, pero basta nakikiramdam siya sa mga Nakikiramdam. blessings na dumarating. Nakikiramdam siya sa blessing na dumarating. Kasi pansin ko rin naman sa BJ na ganun. Yung, pero hindi naman siguro... Pero nagtataka ako, no? Nagtataka ako, mga kababayan, mga kabarangay, kayo rin ba, obserbahan ninyo, nung bago lumabas si Kuya Oliver, ang sabi sa akin ni Nanay Ansing, gawan ko siya ng kwarto, kadikit doon, yung lumang kwarto. Tapos gawa ng sariling CR, gawa ng pintuan, hindi pa loob sa bahay, may sa labas. Nagtaka kasi ako, kasi di ba sabi nila nun, kung tama ako ng pagkakaintindi nun, ang sabi nila, kasi natanong mo yun eh, kung babalik dito, okay lang ba? Pwede naman daw, pero dun sa tinitirahan niya dati. Oo. Pero Oo. papagawa daw yun. Nagtaka ako nung may pera na, doon na sa bahay. Yes po. Oo. Paiba-iba. Nung unang-una, nadalhin natin, wala pang money na binabanggit. Pag halimbawa, bumalik si Kuya Oliver sa natin Ibalik sa itutuloy, kulungan. ang binanggit sa atin, ibalik daw doon sa pinagkulungan. Oo. Tapos nung tumagal na doon sa bahay pagamutan, na ilabas na yung pera niya, sabi nila doon na sa bahay ni Nanay Ansing. Oo. At ito, nung lalabas na, i-renovate yung kwarto, bubong ng kainan, bubong ng CR, yun ang i-renovate para doon tutuloy. Pero ito na, nung last na punta niya dito, nabanggit ni Nanay Ansing, may lupa pala ito Meron. na sarili. Kaya doon na lang daw pagawaan ng bagong bahay ito. Pero bakit ang sinabi, sa dulo, ang sinabi niya, pag magaling na daw siya, aalis na daw si Nanay Ansing doon sa lumang bahay. Oo. Bakit magpapagawa ng bagong bahay? Yun. Balikan niyo yung video na yun, mga kababayan. Kasi para sa akin, yung pera talaga ni Oliver, dapat talaga pang ano niya yun, pang gamot. Opo. Hindi pang kung saan-saan pa man, hindi pang bahay. Kasi mas importante yung kalusugan ng tao Yes. kumpara sa sa bahay. Kaya nga hindi ko talaga ginagalaw. Pero sa ngayon kasi, yun nga, hindi pa natin alam ang magiging gastos this coming January talaga. Pero sa ngayon, nakakaya ko pa. Lalo na't andyan, may mga tumutulong naman sa akin. Oo. Pero yun lang, napag-usapan lang, natanong ko lang kung ano rin yung magiging komento ninyo po, opinion ninyo mga kababayan. Balikan nyo lang yung last na upload ko about kay Nanay Ansing, na nasabi niya po yun na pag dumating na daw ito, gumaling na, aalis na daw sila sa lumang bahay, ito na lang daw ang titira. Saan titira si Nanay Ansing kung gano'n? Sabi niya po dun sa video na napanood ko, papatayo daw sila ng kubo. Oo, papadanin. Bakit nagpapagawa sila sa akin ng bahay? Di ko rin po maintindihan eh. Di ba? Yun ang pakiramdaman ninyo. Kaya nga nagulat ako, sabi niya, doon ka natitira sa bahay namin, tapos aalis kami, magpapagawa na lang ako ng kubo namin. Sabi, ha? Ang gulo? Kaya sabi ko na napanood ko yung video, yung last na video nila dito. At kinakabahan ako kasi sabi nga niya kay Yaya, nag-message kay Yaya na pupunta daw dito. Pupunta. Bago mag-New Year. Baka about sa pagpunta kay Oliver o sa pera. Depende, ako lang. Pero sa tingin mo, Ako sa tingin ko lang, sa totoong obserbasyon ko, siyempre kasama na yung pera dun. kasama. Sa akin lang. Oo. Kasi nakikita ko naman sa mga nakaraang vlog, napapanood ko yan eh. Palaging tinitingnan yung pera ni Oliver. So, Yes. Pero para sa akin mga kababayan, mga kabarangay, opinion lang. Pwede kayong magbaba ng mga opinion ninyo dyan. Pero isa lang po ang aking masasabi po sa inyo lahat mga kababayan. Ipag-pray natin na makayanan natin lahat, ma-resolve natin lahat. At ayun, wala po akong magagawa sa opinion ninyo kay Nanay Ansing. Para sa akin lang, huwag po kayong mag-alala. Hanggat kaya ko, aayusin ko. Pero sana
maging smooth at sana priority si Kuya Oliver. No? Tama. Priority muna natin. Kalusugan talaga yung kalusugan, yung paggaling, yun yung dapat fokusan. Pero natutuwa ako dun sa sinabi ni Ate Ansing dun sa dulo ng video na dahil kay Kuya Oliver nagkapera siya. Nagulat nga rin ako dun. Doon ako natuwa eh. Oo. Sabi ko, dahil sa'yo kuya nagkapera. Ang siguro nasabi niya yon dahil na-sponsoran siya ni Ma'am Ginelita Kilding that Kilding, time. Oo. Siguro, pangit pakinggan, pero siguro, unawain na lang natin mga kababayan. Lawakan pa natin yung pag-unawa natin kasi sabi rin ni, talaga dahil sa hirap ng buhay, Oo. hindi nakapag-aral din talaga. Kung titingnan mo, parang hindi niya alam yung Oo. sinasabi niya Oo. na ano yung magiging epekto nun. Opo. Pero nasabi niya pa rin kasi nagkapera naman talaga siya Oo. sa sponsor, pero Oo. hindi niya alam parang hindi niya naisip ano yung magiging epekto. Na hindi magandang pakinggan. Pero pangit pakinggan talaga. Kaya sa totoo lang maraming nagagalit na Oo, sobrang na talaga. viewers natin, di ba? Kaya ako na yung humihingi ng dispensa mga kababayan, gaya na aking sinabi, wala po akong karapatan para hindi tanggapin yung mga kamag-anak, mga kaibigan ni Kuya Oliver na pupunta dito. So yun, mga kababayan, mga kabarangay, kasi galing pa ng biyahe, pagkakapihin ko muna sila para hindi pagod. At hapon na, para mapagbanding din kami ni Ballpoint Man, mga kababayan, samantalahin ko na dito ko na sila patutulugin para mapagkwentuhan din. Abangan nyo pa yung mga namin mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat. Una, kay God, dahil unti-unti nababago natin ang buhay ni Kuya Oliver dahil po isa rin kayo na nakasuporta sa akin. At syempre kay Ballpoint Man na naging stepping stone natin para matuntun si Kuya Oliver at saka syempre sa kanyang asawa na napaka-supportive, napakabait. Sana hindi kayo magbago at masaya ako na naging magkakaibigan tayo, magkakakilala tayo. Sa'yo rin, Babaw. No? Alam ko may YouTube ka rin, bigyan kita ng chance para i-shoutout yung girlfriend mo. May girlfriend ka daw, letter B pangalan. Ano yan? Meron ba? Si Banang. Ay, ganon? Pwede ka mag-shoutout. Shoutout ko. No, mahiya. Totoong girlfriend mo, shoutout mo. Ha? Pag namumula kayo. Yung kaya kaya princess. Ay, Pag-aral ka lang naging mabuti. Oh, very good. Si Sir naman, Sir, baka may gusto kang batiin sa vlog natin. Yan. Ayan, binabati ko pala yung mga taga Mindanao dyan, mga kamag-anak ko dyan, yung Bastis family, Salibat, at Mabawad, ayan, at syempre yung mga Lopez na mga kamag-anak ni Jelay, ayan, binabati ko sila lahat. Yung mga kaibigan ko dyan, magandang araw sa inyo lahat. Si Ma'am Jelay? Shoutout ko yung nanay ko dyan na naiwan sa bahay. Mag-ingat ka dyan ha. Alagaan mo yung baboy. Maalaga rin kayo baboy? Ako. Nagpaiwan kasi baka po bakunan kasi buntis yung mga Oo. Kailangan bantayan. Mas mahal ni Inang yung baboy. Oo. Siyempre doon siya kumikita. Oo. Ganon talaga yung mga nanay natin. Kailangan namang kontrohin mo na ganito hindi. Si Mama naman, mahal yung aso. Oo. Pet lover. Ayun. Yun na yung ano niya yun na yung anak. So, yun. At syempre, bago matapos ang video nito, shoutout din kay Chris Pulo. Yan. Maraming salamat po mga kababayan, mga kabarangay. Dati Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Mabuhay po tayo lahat. Maraming salamat and God bless. Babay tayo po, babay. Bye-bye. Oh, shoutout mo si Nanay Yansing. Ano ito mabuti? Ha? Ano sasabihin mo kay Nanay Yansing? Kumusta ka? Oh, isang kanta na lang, English. Close your eyes. Hindi, Paint My Love. Paint my love, it should paint my love. It's the free to apart. Sometimes it's the freedom apart. Sometimes, baby, you should paint my love. That you came into my life. Pull, baby, right. That you came into my life. Into my life. Yun, babay po. Babay na tayo. Bye-bye.